Bago matapos ang 2024, pag-uusapan natin ang swerte at mga pananaw dito. Part pa din ito ng ating personality development series kung saan huhubugin natin ang ating mga sarili para mas maging kapaki-pakinabang at mas mabilis mong ma-manifest ang mga inaasam-asam mong magandang pagbabago sa buhay mo. By the way mga friendly, bago tayo magsimula, excuse muna uli sa aking boses dahil paus pa po talaga tayo, okay? Swerte, swerte, swerte. Ang salitang ito, madaming nagsasabing walang swerte. Matanong ko lang ha, sa edad nyo ba ngayon, never nyo nagamit ang salitang swerte? Never nyo ba narinig sa ibang tao? Para sa kaalaman ng lahat, ang salitang swerte, hindi lang sa Pilipinas naririnig yan, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Total marami ng Christmas party ang nagaganap ngayon. Kunwari may paraffol. Hindi ba't na ibubulalas natin na, uy, sana ako ang swertehin mabunot sa raffle. O hindi naman kaya yung kakilala mo ang nabunot sa isang pag-giveaway at sasabihin mong, uy, ang swerte naman niya. Kung minsan din sa mga hindi inaasahan na sitwasyon, hindi ba't na ibubulalas din natin ang salitang ito? Swertihan lang talaga. Swerte lang. Sa tuwing may birthday wishes kayo sa kakilala nyo, hindi ba nasasabi nyong good health and more luck? At marami pang sitwasyon ang nagagamitan ng salitang swerte. Makailang beses na ako nagsabi na ang paggising sa umaga, swerte yan mga friendly kasi may isa na namang bagong pag-asa. Not because gumagamit ka ng salitang swerte, masama na. Not because nagsasabi ka ng swerte, doesn't mean na hindi ka naniniwala sa Diyos Ama. Ito lang ha masasabi ko sa ibang nagkokomento na walang swerte at lagi na lang sinasabi na manalig sa Diyos para maligtas. Kung nananampalataya ka, edi for sure, kasi ginamit mo na yung salitang Diyos eh. Alam nyo din na nasa Bible ang salitang lucky. For sure, hindi mo alam yan. Kasi the way you comment, the way you throw your words, mukhang hindi mo ata talaga alam. Tuturuan kita ha, nasa Isaiah yon, okay? Basahin mo, baka sakaling ikaw mismo maligtas. Even priest, yung mga pare kapag nagsisermon, gumagamit o nakagamit na din ng salitang swerte. Part na ng buhay yan ng tao. Kung positibo ka sa bawat bagay, swerte ka. Kung malakas ang pananampalataya mo, swerte ka. So, to end this, may swerte talaga mga friendly. Now naman kung puro negative ang nasa isip mo, walang mangyayari sa'yo. Mas makaka-attract ka ng negatibo sa buhay mo. For example, lagi ka na lang nagsasabi na, wala akong pera, wala akong pera, wala akong pera. Masama yun, negative yun. Ang dapat gawin, kumilos, umaksyon, magdasal, at maging positibo para swertehin ka sa buhay mo. At para naman mas ma-boost ang swerte nyo, unexpected luck, isulat lamang ang code na 178026330 sa likod ng angpaw at ilagay sa harap ng pintuan nyo, ng bag nyo, ng wallet nyo, pwede yan. Mag-a-attract yan ng success, ng luck mga friendly. Pwedeng-pwede yan sa 2025 Year of the Snake, sa lubong mga friendly sa December 31 or 1. Tatandaan yan mga friendly ha, yan po ay isang gabay na dapat nyong gawin sa December 31 or Chinese New Year. Mag-a-attract yan ng success at swerte sa buong taon. O siya, sana ay may natutunan kayo sa aralin natin ngayon, lalo na sa ating mga pag-uugali at pananaw na mas maging positibo sa buhay. Tandaan na magdasal ng taimtim, samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte, swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat!